Ano ba naman yan, ma? Hindi ka na nakontento? Sobra naman na yung pagiging lalakero mo. Ang ayos-ayos na nga ni Tito Joe Marie. Ikaw naman tong may problema. Ano yan? Mukha na namang adik yung lalaki mo. Ipagpapalit mo dyan sa matinong boyfriend mo? Pulis na yon. Mabait at mapagkakatiwalaan pa. Makontento ka naman sana, ma. Hindi ka naman matigil dyan sa pabalik-balik mo sa mga walang kwentang lalaki. Kung kailan naman may maayos ka ng boyfriend ikaw naman tong hindi matino. Huwag mo na lang akong pakialaman. Katuwaan lang naman tong ginagawa ko eh. Hindi ko naman to boyfriend. Kakilala ko lang. Hindi mo boyfriend pero nakakandong ka habang kumakain ng lugaw? Hindi ka man lang nahiya? Paano kung may nakakita sa inyo at makarating to kay Tito Joe Marie, ha? Anong mangyayari kapag naghiwalay kayo? Mapapariwara na naman ang buhay mo? Hindi na naman kami makakampante dahil iisipin namin na iba-ibang lalaki na naman ang titira sa bahay natin. Mag-isip ka naman, ma. Nasa tamang lalaki ka na. Pipili ka pa ng walang kwenta. Sa paghahangad ng tunay na pagmamahal, puro maling lalaki ang iniibig ni Osang. Yun din ang dahilan kung bakit galit sa kanya ang mga anak. Pilitin man niyang makahanap ng matinong lalaki, tila ba mas masaya pa rin siya kapag iba-iba ang kinakatagpo niya. Makakatulong kaya ang paggamit ng itim na kapangyarihan para matigil ang ganitong gawain? O sadyang wala ng kawala ang kaluluwa ng isang taong sanay na sa kasalanan? Mga anak, tasan ba kayo? Mag-bless kayo sa Tito Jovenyo. Saan ka mag-anak siya, ma? Ano ka ba naman anak? Siya ang pangalawa niyong papa. Ay, pang ilang pangalawa, ma? Parang last week pangalawa rin yun, Wala na yun. Hiwalay na kami ng walang yang yun. Iba tong si Juven. Mabait to at maaasahan sa buhay. Mahal na mahal ako nito. Gaano na kayo katagal niyan, ma? 3 days na. Pero nakikita ko talaga yung effort niya sa akin. Ang bait niya tapos tanggap niya rin ng mga anak ko. Kita ko at ramdam ko na siya talaga. Kaya nga nagdesisyon na kami na magsama. Napapailing na lang ang 3 anak ni Osang sa pantasyang sinasabi niya. Simula nung mga bata pa sila, ilang lalaki na ang nakilala nilang dinala ng kanilang ina. Halos hindi na nga nila maalala kung sino ba ang mga yun. Kahit pangalan o mukha. Dahil alam nila na kapag may bagong lalaki sa bahay nila, ibig sabihin lang nun, linggo o buwan lang tatagal. Kinabukasan, maagang nagising si Shirley. Dahil kumakalam na ang sikmura niya, nagtungo na agad siya sa kusina, kung saan naabutan niya roon ng ina na katatapos lang magluto. Ang aga mong nagising, ma. Ayos yan. Parang ang sarap ng ulam na yan, Hindi na ako magtatanong kung kanino yung nakahiwalay na ulam at yung itlog na nakabalot. Malamang, uunahin mong palamunin ng masarap na pagkain yung lalaki mo. Ano ka ba, Shirley? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ng Papa Juven mo. Uy, wow! Kahapon tito lang yan, Papa na ngayon? Baka naman makakuha kami ng Guinness World of Records sa sobrang dami naming papa. Simula bata pa lang kami kung sino-sino na ang papa namin. Kahit papa ng iba, papa na rin namin Bakit ba hindi ka pa tumigil, ma? Hindi naman siguro nakamamatay kapag walang love life, no? Iba na to, promise. Iba talaga siya doon sa mga nakilala ko. Last na rin to. Tingnan mo, magiging maayos kaming dalawa. Magmamahalan tapos magkakaroon tayo ng isang masayang pamilya. Narinig ko na yan. Meron pa yan dagdag na kung hindi pa rin to mag-work, hindi na ako magbo-boyfriend. Oh, kabisado ko yung linya mo, ma. Lahat naman ng dinadala mong lalaki mga palpak. Nung nakaraan, yung lalaki mo adik. Sa banyo bumabatak, nakakaiwan pa ng gamit niya. Muntikan pa ako makipagsaksakan sa kanya dahil sa sobrang adik Wala na nga sanang problema kung gusto mo ng boyfriend. Pero sana naman, yung matino, ma. Yun na nga. Matino naman yan si Juven. Matino? Wala nga kamo yung trabaho. O pustahan tayo, tamad yan Iisa lang yan sa mga lalaking binuhay mo. Tingnan mo, sa susunod na linggo, maghihiwalay na kayong dalawa. Minamanifest mo kasi kaya nagkakatotoo. Lah, parang ako pa may kasalanan na hindi mo kinikilala ng maayos yung mga lalaki mo. Imagine, 3 days pa lang kayo nag-uusap, utong-uto ka ng mahal ka niya. Hindi uso getting to know each other.
Kailan ka kaya matatauhan, no? Tila ba walang pakialam si Osang sa mga sinabi ng panganay niyang anak. Nagpatuloy ang ilan pang mga araw. Nagkaroon na ng tensyon sa loob ng bahay. Dahil ang ugali ni Shirley, kapag ayaw niya ang ginagawa ng isang tao, bukas siyang magbigay ng komento. Lalo na kung nakatira ito sa loob ng bahay nila. Kay Shirley nakapangalan ng bahay dahil bago namatay ang kanilang lolo, bumili ito ng bahay na ipinangalan sa kanya bilang panganay. Noon kasi, doon sila nakatira sa bahay ng kanilang lolo, kaya lang nagkaroon ng away. Ang dating kasintahan ng kanyang ina ay nagnakaw sa kanila. Muntikan pang patayin ang lolo nila. Pinalaya si Osang pero tinanggap pa rin pabalik ng mga anak niya dahil sa awa sa kanya. Pero ang pangako niya na titigil na sa pagiging lalakero, hindi natupad. Isang araw, walang pasok si Shirley. Ano ba naman to? Hindi ka ba marunong maglinis ng kalat mo? Pinagkainan mo yan, di ba? Ano bang akala mo may katulong ka rito? Wala ka na nga ambag sa bahay namin, nagkakalat ka pa. Nagalit sa kanya si Juven at sinabi na bastos siya. Bakit daw ganun siya magsalita? Dapat nga raw matuto siyang manilbihan dahil siya na ang bagong asawa ng nanay niya. Wala akong pakialam kahit ikaw pa. Paalamunin ka lang din naman ng nanay ko. Tingnan mo nga. Kahit nga day off niya nasa trabaho siya. Paano? Napakatakaw mo. Nagkasagutan silang dalawa ni Juven. Hindi rin nagpapatalo si Juven sa mga salita niya. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat na lang sila na tinanggap niya ang mga anak ni Osang, na dapat ay hindi niya ginagawa dahil kung siya nga ay binata. Habang nagsasagutan silang dalawa, dumating si Osang. Oh, ano nangyayari rito? Palayasin mo yan dito, ma. Kung hindi yan aalis dito, magsasampa ako ng kaso sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, nakatapak kayo sa pamamahay ko. Bakit ba nagagalit ka? Hindi mo ba nakikita kung gaano kakalat ang bahay? Dahil lang naman yan sa lalaki na yan. Walang hiya. Ano bang akala niya, prinsipe siya? Na may susunod sa kanya para maglinis sa mga kalat niya? Sabi ko na nga be, hindi ka kasi marunong kumilala ng lalaki. Isa rin punyeta yung lalaki na yan. Patay gutom pa yan. Wala namang ambag. Huwag kang bastos! Papa mo pa rin yan! Hindi ko yan, Papa. Yung papa ko, patay na. Hindi yun papalitan ng walang kwentang lalaki. Isa ka pa, ma. Tingnan mo nga, may pasana naman yung pisngi mo. Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi ka nakakakita ng lalaking papatayin ka sa bugbog? Pumapayag ka rin kasi na bugbugin ka eh. Sila na nga ang pinapalamon mo, sila pang nananakit sa'yo. Hindi na mapigil ang galit ni Shirley. Kaya pumasok na lang siya sa loob ng kwarto niya. Halos manginig siya dahil gusto niyang may paglabasan ng galit. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin umaalis si Juven. Kahit na araw-araw silang nag-aaway ni Shirley. Hating gabi noon, nagising silang lahat matapos nilang makarinig ng malakas na kalabog. Akala ni Shirley panaginip niya lang yon, pero naulit at galing sa kwarto ng ina. Agad siyang napatayo. Nang sapilitan nilang buksang magkakapatid ang pinto, naabutan nila ang ina na nasa sahig. May dugo ang katawan at pinagbubugbog ni Juven. Kumuha ng pamalo si Shirley. Natamaan niya ang lalaki pero walang malaking pinsala. Agad din itong tumakbo palayo. Hindi na nila hinabol dahil dinala nila sa ospital si Osang. Halos 3 araw ang itinagal nila sa ospital bago sila nakauwi. Kita mo na? Ganyan yung gusto mo, di ba, ma? Yung sadista. Gusto mo yung nilalamog ang laman mo. Sabi ko na nga ba? Walang kwenta yung lalaki na yon. Nag-chat siya sa akin. Humihingi ng sorry. Huwag mong sabihin na patatawarin mo. Sabi niya sa akin na dala lang naman daw siya eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako mahal. Kaya paborito ka nilang punching bag eh. Kasi sagad yung katangahan mo. Utang na loob naman. Tigilan mo naman lalaki, ma. Mas mamamatay ka pa sa kamay nila eh. Kaysa mamatay kang malungkot. Matanda ka na rin naman, ma. Sige, okay. Gets namin na gusto mo ng lalaking magmamahal sa'yo.
Pero sana naman, ang piliin mo yung matino naman. Hindi yung magpapakilala ka na naman ng bagong lalaki sa amin sa susunod na linggo. Paawat ka naman dyan. Hindi nga nagkamali si Shirley dahil isang linggo lang, may bago na namang ipinakilala si Osang. Sawang-sawa na siyang pangaralan ang ina. Ang hirap magpalaki ng magulang. Mas matigas pa ulo sa akin eh. Kung yung ibang anak pinagagalitan kapag may boyfriend. Ako naman tong walang boyfriend pero nai-stress sa nanay kong paiba-iba ng lalaki. Hoy, Vin, para naman wala akong kausap oh. Ano bang gusto mong sabihin ko, te? Wala ka man lang bang reaction dun sa boyfriend ni Mama? Natatanggal na yung panga. Parang may nginunguya kahit wala naman. Adik na naman ang pinili niya. Kapag ba na-stress ako katulad mo, may magbabago ba? Kung sa'yo nga hindi nakikinig si mama, sa akin pa kaya? Wala kang pakialam? Kapag meron ba, hindi na magpapakalulong si mama sa lalaki. Ayoko lang magpaka-stress, no? Baka mas maging mukha pa ako matanda kaysa sa mga lalaki ng nanay natin. Hay, ano naman kayang kawalang hiyaan ang gagawin ng bago niyang asawa? Hindi na kumibo si Shirley. Naghihintay na lang siya ng susunod na gagawin ng adik. Kahit na anong gawin niya, takot na rin siya, lalo pat madalas na nasa bahay ay ang bunso nilang kapatid. Babae pa naman yon. Hindi nila alam kung anong tumatakbo sa utak ng isang adik. Kaya kinausap niya ang kapatid. Kapag uwian mo sa school, doon ka muna kina Tita Kat ha. Tapos mag-text ako sa'yo kapag pwede ka na umuwi sa bahay. Kapag may tao na, baka ipahamak ka lang ng malandi mong nanay dun sa adik niyang lalaki eh. Hayaan mo, isang linggo lang naman na ganyan yan. Ibang lalaki na naman ang kakabisaduhin natin. Parang sa dami ng mga naging lalaki ni Osang, unang tingin pa lang kabisado na ng dalaga ang galaw ng isang lalaki. Alam na niya sa hulma pa lang ng muka, pananalita o kilos kung anong kasalanan na naman ang gagawin nito. Isang gabi, habang nagliligpit ng pinagkainan si Vin at maghuhugas ng plato, nasa kusina pa rin sina Osang at Shirley. Ayaw niyo ba sa kanya? Mabait naman siya. Mabait? Walang adik na babait, ma. Isipin mo yun. Walang katakot-takot. Lantaran yan dito sa bahay. Diyan siya mismo sa may sala, oh. Hindi ka man lang ba nahiya sa aming mga anak mo, ma? Hindi mo na nga bahay to eh. Nagdadala ka pa ng pampamalas. Kung hindi lang kami naaawa sa'yo, pinabayaan ka na namin sa kalsada. Pagsasabihan ko na lang siya. Promise, magbabago yan. Ang pangako naman niya sa akin, pinipilit niya ang sarili niya na magbago. Kailangan lang talaga ng taong maniniwala sa kanya. Tayo, dahil siya na ang bago niyong papa, maniwala tayo sa kanya. Kung ikaw nga hindi tumutupad sa pangako, tapos kami gusto mong maniwala sa pangako ng lalaking hindi naman namin kaano-ano, ewan ko sa'yo, ma. Kapag na-raid tong bahay natin, isipin pa nilang lahat ng tao rito adik. Ikaw nagpapahamak sa mga anak mo. Araw lang din ang pagitan matapos ang awayan nilang yun, napatay ang adik na nobyo ni Osang. Nahuli kasi ito ng mga pulis at nanlaban. Iyak ng iyak si Osang. Kahit na halos 3 linggo pa lang silang magkarelasyon, para bang nakasama na niya ito ng napakahabang panahon. Ilang araw siyang walang gana sa trabaho at para bang wala na ring gana sa buhay. Ay, tigilan mo na nga yung drama mo, ma. Akala mo naman childhood sweetheart mo yung nawala. Wala pa namang 1 buwan kayong magkasama. Paano? Ang akala ko, kaming dalawa na ang magkasama habang buhay. Mahal na mahal ako nun eh. Iba siya sa mga naging boyfriend ko. Wala na akong lalaking makikilala na katulad niya. O, duda ako niya, no. Sa susunod na linggo, anong klase na naman kaya ang bit-bit mo sa pamamahay na to? Malabo yan. Dahil mahal na mahal ko na yun eh. Hindi ko alam kung ano pa ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kung hindi lang din naman siya. Natawa na lang ang dalaga sa paiyak-iyak ng kanyang ina. Isang hapon, habang nasa labas si Shirley, katatapos lang ng trabaho niya, dumaan siya sa mall para samahan ang kanyang kaibigan. Doon niya nakita ang ina na may bagong kasamang lalaki. Sakto pa nga na umupo sila sa likuran nito. Hindi siya napansin dahil abala itong sinusubuan ng pagkain ang lalaki.
Naririnig niya rin ang usapan ng dalawa. Ako naman ang subuan mo. Teka lang naman. Ay, ayan, nahulog na sa damit ko. Madumi na. Huwag mo na ganyan. Mamaya pa yan kapag uwi natin. Ikaw, excited ka na agad. Ang sarap nitong ice cream na to, no? May iba pang ice cream na masarap mamaya. Ano ba? Huwag mo akong ikis dyan. Nakikiliti ako. Ano ba? Ay, naku po. Nakakakilabot naman pong sinasabi ng nanay ko. Ganito ba to kapag nasa labas? Alam mo, para akong nilalamig. Yakapin mo kaya ako para naman maramdaman ko yung init ng pagmamahal mo sa akin. Ayoko na. Hindi ko na kaya makinig sa landian nila. Kahit nagutom na siya, lumipat sila ng kaibigan niya sa ibang kainan. Hindi na nawala sa isip niya kung paano maging malandi ang boses ng ina habang may kausap na lalaki. Iniisip niya na ano na lang ang sinasabi ng ibang tao kapag naririnig o nakakakita ng ganoong edad na akala mo'y kabataang humaharot. Pag-uwi niya sa bahay, wala pa ang ina. Madaling araw na ito umuwi. Nakasuot ng kulay pulang damit. Para bang lumpia dyan, ma. Hapit na hapit yung suot mo, ah. Tingnan mo pa yung labi mo. Yung lipstick mo nagkalat na. May nakilala kong lalaki. Lagi naman. Kailan ba hindi ka nakakilala ng lalaki? Pero iba ito, anak. Mabait ito. Hindi adik. Tapos may pangarap sa buhay. Nagtatrabaho na rin siya pero kasisimula niya pa lang. Sa susunod dadalaw yun dito sa bahay. Kapag nakita mo yun, naku, matutuwa ka. Tama na tong lalaking to na nakilala ko. Siya na talaga. Ramdam ko na siya na ang para sa akin. Hindi na lang pinakialaman ng dalaga ang kanyang ina. Hinayaan niya ito. Dahil kahit naman anong sabihin niya, walang mangyayari. Makikialam lang siya kapag alam niyang kailangan talaga. Isang araw, lumapit sa kanya ang kapatid niya at humihingi ng tulong. Kapag may trabaho na ako, te, babayaran na lang kita. Kailangan ko lang talaga ng pera sa school. Bakit? Di bang sabi ni mama siya magbibigay sa'yo? Wala pang sahod ko. Sa susunod na linggo pa. Ano ba sabi ni mama? Hiningian mo na ba ng pera? Wala nga siyang pera eh. Nangutang pa nga sa akin ng pamasahe papasok sa trabaho. Ha? Bakit? Wala naman siyang kahati sa sahod niya. Malamang kung may boyfriend siya, saan ba mapupunta yun? May trabaho naman daw yung boyfriend niya. Alam mo ba kung sino yung boyfriend niya? Nakita ko na. Ewan ko kung yun yung boyfriend na tinutukoy niya. Kung may iba pa, yun ang di ko alam. Minsan pinagsasabay niya yung dalawang lalaki eh. Kilala mo yung anak ni Ate Malu, yung naglalako ng Yakult, yung panganay nun, si Bogart na tinatawag nila? Gago? Yun ang boyfriend ni nanay? Kasing edad mo lang yun ah. Ngayon, alam mo na kung bakit wala siyang pera. Sige na po, tangin mo na ako. Deadline na nung project namin eh, wala akong maipapasa. Kailangan ko lang talaga. Next sem naman mag-a-apply na ako ng trabaho para maging working student. Inis na inis si Shirley nung nalaman niya kung gaano kabata ang nobyo ng ina. Kahit na inaantok na siya, naghintay pa siya ng ilang oras para kausapin ang ina. Nakita niya itong nakasuot ng maikling short, nakabra na itim at may suot na sobrang nipis na puting damit. Makapal din ang makeup at mukhang nakainom pa. Saan ka galing? Birthday kasi ng tropa ng boyfriend ko. So, nagpunta kami ng bar tapos ayun, napainom. Pero konti lang naman. Ba't palagising ka pa? Ayos yung damit mo, ma. Dalagang dalaga. Ganda ba? Sabi nga nila sa akin ang sexy ko raw. Kung hindi ko pa nga raw sinabi sa kanila na 3 na ang anak ko, baka aakalain nilang dalaga pa talaga ako. Mukha raw akong bata. Naniwala ka naman? Mukha ka talagang bata kung madilim sa bar. Tapos, bulag sila kasi ginasto mo lahat ng perang pinagpaguran mo para magpa-impress sa mga kaibigan ng boyfriend mong umiinom pa ng gatas. Ano ba pinagsasasabi mo? Talaga ba, ma? Pumatol ka sa bata? Sa kaedad ng anak mo? O ano naman?
Totoo naman yung pagmamahal niya sa akin. Ilang beses na niyang pinaramdam sa akin na seryoso siya. Mahal namin ang isa't isa. Age doesn't matter. Diba? Saka mas masaya nga yun. Mas bata. Mas gets ako. 23 anyos, umaasa kang true love yan. Ma, ilang taon ka na ba? 50 ka na oh. Umaasa ka pa sa age doesn't matter na yan? Mapapa-age doesn't matter talaga yung bata na yon. Aba, paldo ba naman siya eh? Bigay luho? Kaya ka todo kayod sa trabaho mo para may maibigay ka lang sa kanya. Hindi lang sa kanya, sa tropa at pamilya niya. Masakit ang ulo ko, Shirley. Huwag mo ko simulan ngayon. Saka pinaghihirapan ko naman yan ah. Nagtatrabaho ko. Hindi naman ako nangingi ng pera sa inyo ah. Tigilan mo na yan, ma. Nakakahiya ka eh. Anong gusto mo? Ipakilala na naman sa amin yung bago naming papa? Tapos, mas matanda pa ako? Gamitin mo naman utak mo, ma. Hindi puro pagmamahal na lang iniintindi mo. Sana naman, iayon mo yung desisyon mo sa edad mo. Hindi yung kung umasta ka, akala mo teenager ka. Akala mo kung humarot ka sa labas, akala mo babaeng kararegla lang. Eh kung ikaw walang nararamdaman na hiya, bigyan mo naman ng kahihiyan kaming mga anak mo. Uuwi ka ng bahay, ganyan ang suot mo. Feeling mo dalaga kang sobrang sexy. Tingnan mo nga, nakalabas na yung kulubot mong tiyan oh. Hindi mo ayusin yung sarili mo. Kaya hindi ka ginagalang ng ibang tao eh. Hindi na mapigilan pa ng dalaga na maglabas ng kanyang saloobin. Katulad nga ng inaasahan nila, naghiwalay din ang kanyang ina at ang bata nitong nobyo. Ubus na pati ipon ni Osang, kaya ang may sagot ng lahat sa bahay nila ay si Shirley. Galit pa rin siya sa ina, kaya hindi sila masyadong nag-uusap. Halos 3 linggo na ang nakalipas, wala pa rin silang balita kung may bago na naman bang lalaki na ipakikilala ang kanilang ina. Naghihintay na lang sila kung may darating ba sa bahay nila. Walang pasok si Shirley, kaya nasa bahay lang siya nang may kumatok sa pinto nila. Ano pong kailangan nyo? Dito ba yung bahay ni Osang? Opo, bakit po? May kasalanan bang nagawa ang mama ko kaya dadakpin niyo siya? Hindi. Hindi lang ako nakapagpalit ng uniforme ko. Nandyan ba siya ngayon? Wala po eh. Nasa trabaho po. Ano po bang kailangan niyo? O sige, sabihin mo na lang sa kanya na dumaan ako. Jo Marie pala ang pangalan ko. Ito, para sa inyo ng pamilya mo. Binili ko yan. Nagpasalamat lang ang dalaga bago umalis ang pulis. Maayos ang itsura nun. Maganda ang tindig, mukhang magalang din at mabait. Nagtataka man si Shirley, kinuha niya pa rin ang litsong manok na bigay ng pulis. Hindi pa umuwi ang kanyang ina, kaya hindi nila magalaw ang ulam. Kain na tayo, te. Okay na yan. Nagugutom na ako eh. Hindi yan. Baka mamaya pinabili lang yan kay mama tapos yung pulis ang nagdala. Baka naman pinabilihan ni mama tapos hindi lang nasabi sa atin. Ayaw namang sumagot sa chat. Ayaw rin matawagan. 2 lang yan. Busy sa trabaho o busy sa lalaki niya. Basta, huwag mo na muna yung galawin. Magluto ka na lang ng itlog. Walang kumain ng litsyong manok. Hanggang sa kinabukasan, nagising sila ng maaga. Naaamoy nila na may niluluto sa loob ng kusina. Naroon ang kanilang ina at naghahanda ng makakain nila. Bakit walang gumalaw nitong lechon? Sabi nito ni ate, hindi naman yan sa atin eh. Dinala nga rito tapos hindi para sa atin. Wala ka namang chat sa amin. Isa pa, hindi ko naman kilala yung pulis na yon. Ano bang pangalan ulit nun? Ewan, nakalimutan ko na. Si Jo Marie yun. Oh, sino naman yun? Boyfriend ko. Hindi pala siya nagpakilala sa inyo? May pulis kang boyfriend? Oo. Nagagalit kayo sa akin kapag walang kwenta yung lalaki na pinipili ko, di ba? O siguro naman ngayon, tama na yan. Matagal na kaming magkakilala. Mga bata pa lang kayo, magkakilala na kami. Magkaibigan kami, ganun. Kaso hindi naman kami nagkaroon ng feeling sa isa't isa. Nito lang yon nung nagkausap ulit kami. Uy, taga saan naman yun? Diyan, sa bagong lote, sa dulo.
Mabait yun. Sa kakita nyo naman, may maayos na trabaho. Hindi na adik, kundi pulis na. Nahihiya nga siya magpunta rito sa bahay dahil baka raw hindi nyo siya matanggap. Kahapon, akala niya nakauwi na ako kaya naglakas ng loob. Kaso, nahihiya raw siyang makipag-usap sa inyo. Wala ba yung asawa? Malamang wala. Ano naman tingin mo sa akin? Papatol sa may asawa na? O sige, kung totoo talagang malinis ang intensyon ng lalaki na yon, papuntahin mo siya rito. Hindi pa rin kumbinsido ang dalaga sa sinasabi ng kanyang ina. Dahil pakiramdam niya ay may tinatagong sikreto ang bago nitong nobyo. Hanggang sa nagkita-kita sila. Kumain sila sa labas at himala. Sa kauna-unahang pagkakataon, lalaki ng kanyang ina ang nagbayad ng pagkain nila. Ano, nag-enjoy ba kayo? Sabihin nyo lang kung gutom pa kayo ha. Gusto nyo ba ng yakiniku? Saka na lang po. Ang laki na rin po ng gastos ninyo sa amin eh. Kanina pa kayo ang nagbabayad. Tsaka busog na rin po ako. Okay lang yun, ano ka ba? Wala lang yan sa akin. Kasi para ko na rin naman kayong mga anak eh. Ang labidabs ko talaga, oh. Kaya lalo nagiging pogi sa paningin ko eh. Ako naman may sorpresa sa iyo mamaya. Shh, ka lang muna. Leo! Ma, ano ba naman yan? Bakit pinaparinig mo pa sa amin yung ganyan-ganyan mo? Pwede namang ibulong mo na lang sa kanya, no? Mamaya ako naman ang may surprise sa'yo. Ay, oo na, ako na ang bitter. Di sana all na lang. Nagtawanan sila. Maayos ang lahat dahil natanggap na rin ni Shirley ang bagong nobyo ng kanyang ina. Halos 2 buwan bago lumipat ng bahay si Jo Marie. Tumira na ito sa kanila. Noong una, ang akala ng dalaga, doon nalalabas ang tunay na ugali ng nobyo ng ina. Minsan kasi, saka lang naman nakikilala ang ugali ng isang tao kapag nakasama na sa bahay. Pero mas naging mabuti si Jo Marie sa kanila. Kapag galing sa trabaho, minsan siya pa ang nag-aasikaso. Para na nga silang isang buo at masayang pamilya. Tuwing linggo ay lumalabas sila para kumain o kaya ay maggala. Isang hapon, 2 lang sa bahay na naiwan ang magkapatid. Anong tingin mo kay Tito Jo Marie? Mas maayos yun, no? Siguro kasi pulis siya. Oo, baka nga. Nagbigay nga yun ng baon sa akin kahapon eh. Ang gaan na rin ang loob ko sa kanya eh. Ang lambing niya pa kay mama. Hindi siya tulad nung ibang asa na nga kay mama, sinasaktan pa. Siya, may maayos at matinong trabaho. Nagbibigay rin dito sa bahay. Ngayon na lang ulit ako nakaramdam na para talagang may tatay. Ang saya lang. Sana hindi na siya magbago, no? Sana ganyan na talaga siya para magtagal sila ni mama. Saka sana pala, hindi naman si mama yung magloko. Baka hanapin na naman niya yung adik na nambubugbog at palamunin. Diyan na siya sa may ambisyon sa buhay. Yun naman talaga ang nais ng dalaga para sa kanyang ina. Dahil kung nais naman talaga ni Osang na magkaroon ng asawa, sapat na makitang matino naman ang lalaki. Yun lang din ang nagustuhan nila sa dami at iba't ibang lalaki na dinala ng kanilang ina. Tumagal ang relasyon nila ng halos kalahating taon. Walang problema. Kung sakali man na may awayan, hindi naman ito tumatagal na umaabot pa sa puntong magkakasakitan. May tampuhan na normal lang din naman sa isang relasyon. Isang gabi, umuwi si Shirley at naabutan niya ang ina na kauuwi lang din. Nag-OT ka, ma? Hindi, nakipagkita ako sa mga kaibigan ko. Sa Ninang Hilda mo. Ha? Kasabay ko sa sasakyan si Ninang kanina. Siya pa nga nagbayad sa jeep. Huwag mong sabihin na... Wala, huwag ka na magulo dyan. Hindi makapagsalita si Shirley dahil baka marinig siya ni Jo Marie. Pero may hinala siya na baka may ibang lalaki na naman ang ina. Hindi nga siya nagkamali dahil bago siya umuwi, nakita niya itong may ibang kasama na kumakain sa lugawan. Ano ba naman yan, ma? Hindi ka na nakontento? Sabi naman na yung pagiging lalakero mo. Ang ayos-ayos na nga ni Tito Jo Marie. Ikaw naman tong may problema. Ano yan? Mukha na namang adik yung lalaki mo. Ipagpapalit mo pa dyan sa matinong boyfriend mo? Pulis na yun.
Mabait at mapagkakatiwalaan pa. Makontento ka naman sana, ma. Hindi ka na matigil yan sa babalik-balik mo sa mga walang kwentang lalaki. Kung kailan naman may maayos ka ng boyfriend, ikaw naman tong hindi matino. Huwag mo na lang akong pakialaman. Katuwaan lang naman tong ginagawa ko eh. Hindi ko naman to boyfriend. Kakilala ko lang. Hindi mo boyfriend, pero nakakandong ka habang kumakain ng lugaw? Hindi ka malang nahiya? Paano kung may makakita sa inyo at makarating to kay Tito Jo Marie, ha? Anong mangyayari kapag naghiwalay kayo? Mapapariwara na naman ang buhay mo? Hindi na naman kami makakampante dahil iisipin namin na iba-ibang lalaki na naman ang titira sa bahay natin. Mag-isip ka naman, ma. Nasa tamang lalaki ka na. Pipili ka pa na walang kwenta. Hinaan mo naman ang boses mo, anak. Hayaan mo na lang muna ako. Hindi naman din tumalalaman ng Tito Jo Marie mo eh. Saka siya pa rin naman ang uuwian ko. Sadya lang talaga na minsan sa buhay, kailangan din natin maghanap ng ligaya sa iba. Ay hindi, uuwi na tayo. Tara na. Tigilan mo na yung pagkabaliw mo sa mga lalaki, ha? Magpakanino ka naman, ma. Nakahanap ka na nga ng matinong lalaki eh. Hinila ng dalaga ang kanyang ina. Kahit na ayaw ni Osang, wala na siyang nagawa. Mabuti na lang pag uwi nila, wala pa si Jo Marie. Kaya doon nagpatuloy ang sagutan ng mag-ina. Bata ka pa kasi kaya hindi mo pa alam kung ano tong nararamdaman ko. Kapag tumanda ka na tapos ganito na ang edad mo, mas lalo mong hahanapin ng excitement. Sa ngayon, yan lang paniniwala mo ang mahalaga sa'yo. Ma, iisa lang naman ang gusto naming magkakapatid. Yung magkaroon ka naman ng maayos na makakasama sa buhay. Dahil paano kung nagkaroon na rin kami ng pamilya, ha? Paano ka na? Hindi naman pwede na kung kani-kanino ka na lang sasama. Mamaya na bugbugin ka, tapos mabalitaan na lang namin na chop-chop ka na. Hindi ko rin naman iiwan ng Tito Jomar nyo. Matatag pa rin naman ang relasyon namin. Kumbaga, kahit minsan bigyan nyo ko ng pagkakataon na sumaya, di ba? Masaya ka kapag nanlalaki ka? Hindi ka masaya kapag loyal ka? Ipahinga mo naman yan, ma. Baka sa sobrang pakangkang mo kung kani-kanino dyan mahawa ka na ng sakit nila. Huwag mong gawing libre ang sarili mo sa kung sinong tambay lang na kapag nakaramdam ka ng libog, bubukaka ka na lang. Piliin mo naman yung matino, ma. Andyan na yung matino pero mas malala ka naman. Kapag nawala pa sa'yo si Tito Jo Marie, ewan ko na lang talaga kung saan ka pupulutin. Matapos na magsalita ni Shirley, pumasok na siya sa loob ng kwarto niya. Naabutan niya si Vin na gumagawa ng proyekto sa kanyang laptop. Nakikinig lang ito ng musika na para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Nakakainis talaga. Hindi na mawari kung ano bang gusto mangyari sa buhay niya. Hindi na lang magbago para sa sarili niya Hindi nahiya. Ang tanda na niya tapos ganun pa rin siya. Aasa ka pa ba na magbabago? Ni-stress mo lang ang sarili mo, te. Kung ako sa'yo, mag-apply ka na lang sa ibang bansa. Umalis ka na rito. Kasi ako kapag tapos ko mag-aral, aalis talaga ako ng bansa. Hindi ako magpapaka-stress sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Kung ayaw magbago, iwan. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan na ganyan. Parang hinayaan na lang natin na mapariwara sa buhay ang nanay natin Ay, hindi pa ba? Oo, pariwara na. Pero hindi naman sana yung ganyang kalala, hello. Umaasa pa naman akong magbabago na siya. Kasi para sa akin okay na okay si Tito Jo Marie Hindi na siya makakahanap ng ganung katinong lalaki, no? Lalo na kung ang tipo niya pala, yung mga kapwa niya na pariwara din ng buhay. Hindi maalis ang galit na nararamdaman ng dalaga sa ina. Hanggang sa kinabukasan, hindi sila nagkikibuan na dalawa. Kumakain sila ng agahan, kaya napansin yon ni Jo Marie. Nang matapos na silang kumain, kinausap ni Jo Marie ang dalaga. May naging pagtatalo ba kayo ng mama mo? Meron lang po kami hindi na pagkaunawaan nung nag-usap kami. Hindi ko na tatanungin kung tungkol saan yan. Dahil sa inyong dalawa na yung usapan. Nire-respeto ko naman yun pero kung ano man yung napag-awayan nyo, sana wag naman umabot sa punto na hindi kayo magkikibuan. Mag-ina kayo. Alam ko na magkaiba kayo ng pag-iisip at normal sa tao yun. Huwag nyo na patagalin kung ano man yung hindi pagkakaunawaan na yun, ha? Opo, Tito. Kayo po ba? Hindi po ba tumatagal ang away ninyo ni Mama? Alam mo, ang mga babae palaging tama. Kapag kinontra ko palagi ang mama mo, mag-aaway talaga kami.
Yung pansin nyo na tampuhan namin, hindi naman yun nagtatagal eh. Kasi ako na yung nagsusorry. Minsan kasi, lalo na yung mga ganyang ina, inuunawa rin sila. Ikaw na lang mag-sorry. Kung kasalanan man niya, baka ma-realize niya rin yun. Huwag pa irali ng pride, Opo, kakausapin ko na lang po siya. Salamat po. Ang bait niyo po. Gusto ko kasi na maayos kayo rito sa bahay. Alam mo naman, parte na ako ng pamilya nyo. Hindi man ganun katagal na nakasama nyo ko, minahal ko na kayo. Pamilya na tayo. Hindi ko nga naiisip na hindi ko kayo mga anak kasi nararamdaman ko na anak ko na kayo. Totoo pala talaga yun, no? Na wala naman sa dugo ang pagiging ama. Siguro kung matagal na to, baka mas marami pa tayong bonding, di ba? Salamat po talaga. Hindi niyo alam kung gaano rin namin kagusto na magkaroon ng ama. Yung mga nauna kasing kinasama ni Mama, mga nakaka-stress Hindi matawag na tatay. Kayo po, talagang ramdam namin. May malalapitan kami. Alam namin na may magtatanggol sa amin. Kayo lang ho talaga yung tinanggap namin. Kaya masasaktan kami kapag naghiwalay kayo ni Mama. Wala naman dahilan para maghiwalay kami ng mama mo Mahal namin ang isa't isa. Saka wala akong nakikitang dahilan para hindi mahalin ang pamilya na to. Dito ako masaya Habang naririnig ni Shirley ang sinasabi ni Jo Marie, mas lalo siyang nakokonsensya. Ramdam niya ang sinseridad nito sa kanilang pamilya. Nagpapakita talaga na mahal sila kahit na saglit lang silang nakilala. Kaya kung sakali man na mahuhuli nito ang ina, malamang ay guguho rin ang kanilang mundo. Matagal nang nag-aasam si Shirley na magkaroon ng ama at kay Jo Marie lang ito naramdaman. Panatag ang kalooban niya. Maganda rin ito magpayo kapag kailangan niya ng gagabay sa kanya. Minsan nga, mas magulang pa si Jo Marie kaysa sa kanyang ina. Mas nag-aalala pa ito sa kanilang pamilya. Bilang sinabi ni Jo Marie, humingi siya ng tawad sa ina. Nagkaayos sila dahil sinabi rin ni Osang na hindi na niya gagawin pang manlalaki. Isang araw, umuwi ang dalaga kung saan pansin niya ang daming plastik at mga karton. Ano yan? Bakit ang dami naman yata niyan? Sige na anak, tumingin ka dyan kung anong gusto mo. Padala sa akin yan ng kapatid ko na nasa ibang bansa. Ay teka, mahilig ka kamo sa chocolate, di ba? Ito, may itinabi na ako para sa'yo. Oh, bakit siya meron? Ang laki niyang chocolate na yan Kasi nga siya, pwede pa sa maraming chocolate. Ikaw hindi na. Okay na yan. Sweet naman ang mga labi mo Parang ano naman to. Nakakainis ka talaga. Sige, bigay mo na sa kanya yung malaking chocolate. May iba namang malaki para sa akin. Uy, wag kang ganyan. May mga bata Sabi ko sa'yo kapag may iba tayong kasama, iwasan mo yung pagsasalita ng ganyan, di ba? Lalo na nasa paligid ang mga anak mo. Hayaan mo na. Sanay naman na sila na ganito ako Hindi sila sanay. Hindi lang sila kumikibo dahil nanay ka nila. Hindi naman ibig sabihin na ganyan ka na nila nakilala Ganyan ka na talaga at hindi na magbabago. Ayusin mo naman. Ang babata pa niya mga anak mo. Hay, salamat. May kumontra din kay Mama. Akala ko pa naman magiging bastos palagi ang bibig niyan Minsan nga mas malala pa sinasabi niyan. Ayoko kasi ng ganun Lalo na kapag may mga bata sa paligid. Ang pangit pakinggan. Buti sana kung kaming dalawa lang Oo na, sige na. May kakampi na naman ang mga to. Nakihalungkat na rin ang dalaga. May nakikita siyang magagandang damit. Nang iangat niya ang isang damit, pang sexy ito. Maikli at mukhang kita ang kaluluwa. Uy, akin na lang yan. Ganito gusto ko Ang sexy ko kapag ganito. Mamayang gabi ganito susuotin ko. Mag-ready ka na lang, Daddy. Dahil magiging madugo ang gabi natin. Rawr! Ew, kadiri. Tito Jo Marie, pwede ba sa akin na lang tong wallet na to? Oo, sige. Pwede yan kahit ano dyan. Tignan mo yung sapatos doon kung kasya sa'yo. Saka para kay Yula, pasuot mo may maliliit dyan. Saan naman dadalhin itong mga napagpilian namin? Dadalhin ko yan doon sa pinsan ko. May mga anak din kasi yun, para hindi masayang. Huwag pala yung isang box na yun yung maliit kasi pasabay lang sa akin yan
Bukas dadaling ko yan dun sa dapat may-ari niyan. Masaya ang araw na yon para sa kanila. May mga bago ring gamit ang magkakapatid. Naging kalmado ang buhay nila. Maayos, masaya. Ito na ang pangarap nilang magkakapatid at kahit na paano, tinupad ng ina ang pangako niyang hindi na siya manlalalaki pa. Hindi nga lang alam ng dalaga kung totoo ba o sadyang hindi niya lang nahuhuli. Isang araw, dahil walang pasok sa trabaho ang dalaga, masarap ang kanyang tulog. Pero nakarinig siya ng away mula sa labas. Akala niya ay mga kapitbahay na naman ang nagtatalo. Hanggang sa narinig niya ang kanyang ina na nagsisigaw. Dali-dali siyang lumabas kahit na hindi pagising ang diwa niya. Hindi ako malandi! Wala akong inaagaw sa'yo, ha? Kusa siyang sumama sa akin. Hindi ko nakasalanan kung boring na asawa ka kaya naghanap ng iba si Jo Marie. Basta ang alam ko, masaya siya sa akin. Sumugod ang babae, pero hinarang ni Shirley kaya siya ang nasabunutan. May mga kapitbahay silang umawat. Matapang din ang babae na sumugod sa kanila at sa batuhan nila ng mga salita, doon niya lang nalaman na yon ang tunay na asawa ni Jo Marie. Doon lang daw na destino sa lugar nila si Jo Marie. Tapos ngayon, nalaman niya na may kinakasama itong kabit niya. Hindi na alam ng dalaga ang nangyayari. Sa mga nalaman niya, pakiramdam niya ay nakalutang na lang siya. Hindi makapaniwala. Hanggang sa natapos ang gulo, pero pinagbantaan ng kanyang ina na ipakukulong siya sa oras na balikan niya si Jo Marie. Pagpasok nila ng bahay, doon lang nagproseso sa utak ni Shirley ang lahat. Ibig sabihin, may asawa si Tito Jo Marie? Hindi totoong single siya? Ano, hindi rin ba totoo na magkakilala kayo simula pa ng mga bata kayo? Hindi na yun mahalaga. Buwisit lang yung losyang na yun eh. Hindi na kasi mahal ng asawa niya kaya ako ang pinagdiskitahan. Ang sakit nung sabunot niya sa akin kanina. Huwag ko lang talagang makita yun. Naku, kakalbuhin ko siya. Ma, kabit ka. Bakit ikaw pang mas matapang? Walang yao. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga ipinakita ni Tito Jo Marie sa aming magkapatid. Akala ko pa naman nagkaroon na kami ng tatay. Hindi pa pala. Kami lang yung walang alam. Okay lang yon. Hindi naman niya mahal ang pamilya niya eh. Tayo ang mahal niya. Lalo na ako. Hindi niya lang hinihiwalayin yung babae na yon kasi nga iskandalosa. Kita mo naman, di ba? Pero sabi niya, mas masaya siya kapag kasama tayo. Ma, walang totoong pagmamahal na manggagaling sa manlolokong lalaki. Ano ba naman yan? Hiwalayan mo na siya. Ayoko nang makita siya rito sa bahay. Galit ako sa kanya. Nanginginig na ang laman ni Shirley. Lahat ng mga payo at pakiramdam niya na masaya kapag kasama ang tinuring niyang ama, lahat pala yun ay hindi totoo. Ginamit lang ang pamilya nila at pumayag naman ang nanay niya. Wala na siyang mapagkatiwalaan pa. Sobrang sama ng kanyang loob. Halos 2 araw hindi umuwi sa kanila si Jo Marie at noong gabi na umuwi galing trabaho si Shirley, naabutan niya na malakas na sinampal ni Jo Marie ang kanyang ina. Bumagsak ito sa sahig. Wag mong pangungunahan ang desisyon ko, ha? Wala kang karapatan dahil babae ka lang. Ano ba bang ginagawa mo rito? Umalis ka na sa pamamahay ko. Wala kang karapatang saktan ng mama ko. Isa ka pa! Tumahimik ka kung ayaw mo masaktan! Ano sa tingin mo, masisindak mo ko? Bakit hindi ka nalang bumalik doon sa asawa mo, ha? Susugod na naman yun dito eh. Iwan mo ng mama ko. Sinabing tumahimik ka eh! Bakit mo ako sinampal? Dahil ang daldal mo, ang sakit mo sa tenga! Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka pa umalis dito sa bahay namin, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng ano? Hindi pa ba pulis tong kaharap mo? Kahit na tumawag ka pa, walang magbibigay ng tulong sa'yo. Mas mabuti pa manahimik ka na lang dahil baka saktan din kita. Aalis lang ako kapag gusto ko. Bahay ko to! Wala akong pakialam. Baka gusto mong dito na lang din kayo mamatay. Ipuputo ko tong baril na hawak ko dyan sa mga ulo nyo. Sige, subukan mo magmatapang ngayon. Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa bangkay mo. Subukan mo kong galitin. Ipuputo ko to sa ulo ng nanay mo. Sige! Hindi na nakakibo ang dalaga.
Hindi rin siya nakakilos dahil nakatutok sa mga ulo nila ang baril ni Jo Marie. Matapang ang tingin sa kanila. Hindi niya alam kung anong kakayahan ng lalaking kaharap niya. Kung halang na ang kaluluwa nito, sadyang hindi sila sasantuhin. Kayang-kayang tapusin ang buhay nila. At ayaw naman yung mangyari ni Shirley. Wala siyang nagawa. Hindi niya napaalis si Jo Marie. Habang nasa loob siya ng kwarto, nanginginig pa rin siya. Hindi maalis sa utak niya ang mga nangyari kanina. Alam niyang nanganganib ang buhay nilang magkakapatid. Pero tama nga naman si Jo Marie. Saan siya hihingi ng tulong kung ang mismong kalaban nila ay pulis? Iisang bagay lang ang magagawa niya. Ang lumapit at humingi ng tulong sa sino mang hindi takot sa pulis. Halos araw-araw takot na takot si Shirley. Gusto niyang sabihin sa mga kamag-anak niya pero baka magkagulo pa. At ang malala, baka umuwi siya na patay na ang pamilya niya. Kaya pinili nilang magkakapatid na manahimik na lang. Hinihiling nilang sana ay matapos na ang relasyon ng ina at ni Jo Marie. Nang wala si Jo Marie, nakita ng dalaga ang itsura ng ina. Ma, tingnan mo naman yung katawan mo. Puro pasana naman yan. Ay, ayan na naman yung pambubugbog sa'yo. Mahal na mahal kasi ako ng Tito Jo Marie mo, nak. Mahal? Hindi naman ganyan yung pagmamahal, May. Hindi mo na ba alam kung anong ibig sabihin nun? Anong klaseng pagmamahal ba gusto mo? Yung nasasaktan ka? Yung nagpapakahirap ka para sa taong yun? Basta ang alam ko, kapag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo. Tatanggapin mo kahit na yung pinakamadilim na parte ng pagkatao niya. Kahit na demonyo kung titingnan ng iba ang ugali niya. Ganun ang ibig sabihin ng pagmamahal, anak. Itong ginagawa namin, Ma. Hindi ba ito sapat na pagmamahal para sa'yo? Yung tinatanggap ka namin ng paulit-ulit? Yung nagsasakripisyo kami para sa'yo? Ito bang pakikipaglaro namin kay kamatayan para lang hindi ka namin mapabayaan? Hindi ba sapat para isipin mo na hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo? Na kaming mga anak mo sapat na? Kapag nagkaroon kayo ng pamilya, maiiwan ako mag-isa. Aalis naman kayo sa piling ko. Paano na ako noon kung wala man lang akong asawa? Kung wala man lang nagmamahal sa akin? Hindi ka naman namin pababayaan Kasi ako, gusto ko makita naman na maayos ka, Ma. Sa totoo lang, kapag sinasaktan ka ng mga naging boyfriend mo, nasasaktan din ako. Bata pa ako noon, naalala ko, yung trauma nandito pa rin sa akin. Tandang-tanda ko kung paano ka iuntog sa pader ng boyfriend mo dahil nag-away kayo. Nung lumabas ka sa ospital, nakipagbalikan ka sa kanya kasi nagsorry siya sa'yo. Tapos naulit na naman yun. Puro pasaka palagi. Takot na takot kami ng kapatid ko. Kung alam mo lang na umiiyak kami habang magkayakap. Kung nag-aalala ka para sa mangyayari sa pagtanda mo, sa pagiging mag-isa mo, hindi ka malang ba naawa sa amin na habang lumalaki kami, nasusubaybayan din namin yung nanay namin na nagpapakatanga sa lalaki, na sa kahahabol mong hindi tumanda mag-isa, sinira mo na yung buhay mo, sa kahahanap mo ng pagmamahal sa iba, nakalimutan mong may anak ka na unang nagmahal sa'yo bago sila. Kami, na hindi ka gugustuhin masaktan, Ma. Utang na loob naman. Ako naman yung nagmamakaawa sa'yo. Itigil mo na itong bisyo mo, ng pagiging tanga mo, Ma. Darating din ang araw na yan, anak. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna ako mahalin ng Tito Jo Marie mo, ha? Mabait naman siya, di ba? Magaling nga ka mo siya magpayo sa'yo. Noon yon, noong hindi pa nabibisto ang tunay niyang ugali. Tinutukan niya tayo ng baril. Pinagtangkaan niya ang buhay natin. Hindi siya mabuting tao. Mabuti siyang tao, nak. Kapag galit naman ang mga tao, normal lang namang makapagsalita ng hindi maganda, di ba? Ang makagawa ng hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin na nagalit siya, masama na siyang tao. Naiiyak na lang ang dalaga sa mga nangyayari. Hindi niya mawari kung dahil ba to sa galit o sa awa. Basta ang alam niya, ang dalawang yan ang nararamdaman niya.
Habang lumilipas ang araw, palagi nilang nakikita o naririnig na binubugbog ni Jo Marie ang kanilang ina. Pero wala silang ibang magawa. Patuloy rin naman si Osang na magsilbi kay Jo Marie sa kabila ng pananakit nito sa kanya. Ginagastusan niya pa rin. Nagtatrabaho na lang si Osang para may maibili siya ng gamit ng kinakasama. Malayo rin kasi ang asawa ni Jo Marie kaya walang magawa para balikan siya. Ayaw din naman itong tumigil. Hanggang sa isang araw, hindi na naman kinaya ni Shirley ang manahimik. Bakit bang hilig mo makialam, ha? Paano hindi ka pakikialaman kung ginagawa mong punching bag ang mama ko? Kalalaki mong tao na nanakit ka ng babae. Ano, naging pulis ka ba at babaero para pagtakpan ng pagiging bakla mo? Tarantado ka, ha? Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Visit yung anak mo na yan! Ang sakit ng dibdib ko! Parang naipitan yata ako ng ugat dahil sa galit! Aray ko! Hindi natuloy ang away na yon dahil dinala ni Osang ang nobyo sa kwarto nila. Pero buong magdamag nila itong naririnig na sumisigaw dahil sa sakit. Hanggang sa dinala na nila sa ospital. Wala namang ibang nakita. Walang matukoy na sakit. Kaya umuwi ulit ito sa bahay nila. Sakit talaga! Kakaiba siya! Parang may tumutusok-tusok talaga! Nahihirapan din ako huminga. Hindi ko maigalaw na maayos ang kanang balikat ko kasi lalo sumasakit. Huwag ka na lang masyadong gumalaw para hindi sumakit. Paano hindi gagalaw? Ano gusto mo, maging baldado na lang ako? Wisit na buhay naman to. Kasalanan to ng anak mo. Kung hindi niya lang ako ginalit, hindi to mangyayari sa akin. Sa oras talaga na ma-stroke ako, puputok ang bungo ng hayop na yan. Yan na naman, ang sakit! Huwag ka na nga magalit. Sabi nga ng doktor, iwasan mo ang stress, di ba? Nagpatuloy ang sakit na nararamdaman ni Jo Marie. Maging sila ay naaabala ang pahinga kapag nasasaktan nito. Hindi kasi maipaliwanag ang sakit. Basta bigla itong huhupa, bigla ring sasakit. Walang pinipiling oras, wala ring paramdam kung aatake bigla. Kahit tulog na kasi si Jo Marie, sasakit ito ng sobra. Kaya wala na siyang ibang magagawa kundi ang sumigaw. Isang umaga, sumigaw na naman si Jo Marie dahil sa sakit. Inis na inis ang dalaga kaya lumabas siya. Pwede bang manahimik ka na, ha? Wala akong pakialam kung nasasaktan ka dahil hindi ako naaawa sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi tama lang yan sa'yo. Hindi nga lang dapat ganyan eh. Dapat mas malala pa dyan. Napakasababa naman ang ugali mo eh. Demonyo ka! Ginagalit mo na naman ako! Kaya sakit na naman! Anak, huwag mo naman nagalitin. Nakikita mo na nga na nahihirapan eh. Ay, hindi pwede! Hanggat nandito yan sa pamamahay ko, gagalitin ko siya hanggang sa mamatay siya. Hindi pala pwede mamatay ka agad. Dapat ano yan eh, pagdusahan niya ng malala ang nangyayari sa kanya. Ang taong masaya sa paghihirap ng iba, walang kasing sama. Uy, nahiya naman si Satanas sa'yo, di ba? Matapos mong gumawa ng masama sa ibang tao, para kang tupa na kawawa. Kung demonyo ako, mas masahol ka. Isipin mo yun, tingnan mo ginawa mo sa mama ko. Puro pasa pa rin siya oh. Kasi kahit na may nararamdaman ka, nagagawa mong manakit. Yung asawa mong totoo, yung mga anak mo. Di ba parang inabandona mo sila? Pulis ka, pero hindi ka mapagkakatiwalaan. Kung ito nga nagawa mo sa nanay ko eh, at nagawa mong pagbantaan ang buhay namin. Malamang, may mga inosenteng tao kang nilamangan at ginawan pa ng masama. Ganti na yan ang langit sa'yo. Paano ba naman? Inaakala mong Diyos ka eh, dahil lang sa pulis ka at may baril ka? Kaya kung hindi ka tatahimik, ako na ang magpapatahimik sa'yo ng tuluyan. Hindi makapalag si Jo Marie. Iniinda niya talaga ang sakit na nararamdaman niya. Hindi siya makakilos. Hindi siya makabalik sa serbisyo. Kaya ang bumubuhay sa kanya ay si Osang. Ilang linggo nang ganon ang nangyayari. Umabot pa sa punto na galing kay Osang ang pandagdag na pera padala sa tunay na pamilya ni Jo Marie. Doon mas lalong sumasama ang loob ni Shirley.
Paanong naging mas mahalaga pa ang lalaki ng ina kaysa sa pamilya nila? Hanggang sa napunta na siya sa pagdidesisyon. Sa susunod, ma, hindi na kayo pwede rito ng lalaki mo. Bahay ko to. Siguro naman may karapatan ako para magpalaya sa kung sino mang ayokong tumuloy rito. Ha? Paano naman kami ng Tito Joe Marie mo? Hindi ko kaano-anong lalaki na yon. Hindi siya nararapat sa bahay ko. Kung mas mahalaga siya sa'yo at siya ang pipiliin mo, mas mabuti pang umalis ka na sa pamamahay ko. Ina kita, mabigat para sa akin na magdesisyon ng ganito. Pero mukha namang hindi mo kami kailangan. Baka nga kailangan mo dahil wala ka lang titirahan, di ba? Wala kang makakain dahil sinasamba mo yung lalaki mo. Pero ayaw kong lumipas pa ang mga taon na paulit-ulit na lang ang makikita namin. Pagod na akong umintindi, ma. Pagod na akong magmahal ng ina na mas mahal ang iba. Kaya sorry kung masama akong anak, pero oras na para lumayo sa'yo. Sana, dyan mo makita yung pagmamahal na hangad mo. Baka hindi sa amin manggagaling eh. Baka sa mga lalaki mo. Paaalisin mo na ba talaga kami? Hindi na ba mapapakiusapan? Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para maghanap ng lilipatan ninyo. May makita man kayo o wala, kailangan ninyong umalis dito. Buo na ang desisyon ko. Para na rin ito sa mga kapatid ko. Hindi sila kumikibo, pero pagod na silang intindihin ka at ang mga lalaki mo. Hindi naman na magbabago na ikaw pa rin ang nanay namin. Kung paanong hindi ka na talaga magbabago para sa amin. Baka nga talagang hindi kami sapat para sa'yo. Sobrang bigat sa dibdib ng mga sinabi ni Shirley. Hindi niya nais na paalisin ang ina, pero ayaw niyang papiliin sa pagitan ni na Joe Marie o sa kanila na mga anak. Dahil alam niyang kahit hindi niya tanungin si Osang, may sarili na itong desisyon na piliin kung sino ang mas mahal niya. Hindi na rin umaasa ang dalaga na sila ang pipiliin dahil nga halata na hindi kayang mabuhay ng kanilang ina ng walang lalaki. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin umaalis ang dalawa. Hanggang sa isang hapon, pag-uwi ni Shirley, nakita niya si Joe Marie na gumagapang na sa sakit. Walang ibang tao. Mukhang hindi pa umuuwi ang kanyang ina at umalis ang dalawa niyang kapatid. Sobrang sakit talaga. Tulungan mo ako, hindi ko na to kaya. Grabe nang tumutusok sa dibdib ko. Parang pa ako na bumabaon. Hindi ako makahinga. Anong dapat kaawaan sa'yo? Mas masaya pa nga kung nakikitang gumagapang ka ng ganyan. Kaya masanay ka na. Dahil gagapang ka ng ganyan sa kalsada. Baka yung mga tao doon pwede pang maawa sa'yo, pero ako, hindi na. Wala akong awa para sa'yo. Matapang ka lang ngayon dahil alam mong hindi ko kaya makaganti sa'yo. Pero itong tatandaan mo, sa oras na, ang sakit. Ano? Sa oras na gumaling ka, gaganti ka sa akin? Talaga ba? Paano ka naman makakasigurong gagaling ka pa? Oh, sige. Total, masama naman na akong tao sa paningin mo, di ba? Bakit hindi ko pasamaan lalo, di ba? Kung ako, mabibigyan ng 3 kahilingan, 3 beses kong hihilingin na parusahan ka. Gusto ko yung hindi lang normal na parusa. Yung ganyan mismo. Masakit, matagal, mahirap. Kaya ngayon, masaya talaga ako na yan ang nangyayari sa'yo. Sana humaba pa ang buhay mo para mahabang panahon ka magdurusa. Demonyo ka. Ikaw siguro ang may pakana nito sa akin, hayop ka. Magagantihan din kita. Kung tingin mo hayop ako, mas hayop ka. Halang ang bituka mo. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan makipagpaligsahan sa pwesto sa impyerno dahil kusang bababa si Satanas para ibigay sa iyo ang trono. Ganon ka kasama. Isa ka lang tao sa paningin namin, pero demonyo ang kaloob-looban mo. Ngumisi ang dalaga sa harapan ng tinaguriang pulis, pero hindi tapat sa panunungkulan. Kaya nadagdagan ang galit na nararamdaman ng dalaga
dahil nalaman niya na may kalokohan ding ginawa noon si Jo Marie. Siya ang pulis na pumatay sa tatay ng kaibigan niya dahil lang sa pinagbintangan nilang magnanakaw. Walang nangyari sa kaso dahil nga pulis ang gumawa. Sinong pagsusumbungan nila? Alam din ng dalaga na may ibang mga bata pang tinutukan ni Jo Marie ng baril at tinakot. Nagpatuloy ang araw na may sakit si Jo Marie. Palala ng palala. Kung ano-ano na nga ang sinasabi niya. May pako o matatalim na gamit na nasa dibdib niya. Pero walang pakialam ang dalaga. Hanggang sa isang gabi, bago ang araw na palalayasin na niya ang ina, nasa loob siya ng kwarto habang ang kapatid niya gumagawa ng proyekto. Aalis na sila bukas. Hindi ko alam kung kakayanin ni Mama na buhatin at alagaan yung lalaki niya. Hindi kasi mabuhay ng walang lalaki eh. Halos mamatay na nga yung Jo Marie na yun. Hindi na lang niya ibalik sa tunay na asawa. Para sana wala na siyang iisipin, di ba? Nanginginig talaga laman ko dyan sa Jo Marie na yan. Kapag nakikita ko nga siya, naaalala ko yung ginawa niya eh. Sama mo pa yung mga kwento sa akin ng mga kakilala ko. Deserve niya talaga yung masaktan siya ng ganyan. Sana wag na siyang gumaling. Kasi feeling ko kapag gumaling yan, isa ako sa babalikan niyan. Hindi naman na talaga siya gagaling eh. Paano mo naman nasabi? Kapag yan nakakuha ng loan, pwede siya magpa-opera ng dibdib niya. Hindi pa rin. Hindi na siya gagaling kahit saan siya lumapit. Baka kapag nagpa-opera siya, mamatay na talaga siya ng tuluyan. Ano namang alam mo dun? Dahil ako mismo nagpakulam sa kanya. Ha? Oo, bakit? Tarantado ka? Totoo ba? Oo, nakakagalit siya. Paano matapos nung tinutukan niya tayo ng baril, may nangyari pa rito sa bahay. Pag uwi ko, naabutan ko, nakatuto kay Yula yung baril niya. Tapos kada lalakad si Bunso, sinusunod niya yung baril niya. Bored daw siya. Pinapalagay niya yung maliit na baso sa ulo ni Yula. Babarilin niya raw yung baso. Kung matatamaan sa ulo si Yula, ibig sabihin kailangan niya na ulit mag-practice. Galit na galit ako nun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kapag sinabi ko kay Mama, wala naman siyang gagawin eh. Kapag sinabi ko sa'yo, baka mapaaway ka tapos ikaw ang barilin. Kung lalapit ako sa mga pulis, baka isumbong ako sa kanya tapos ako ang pag-initan. Sakto nun, may nakita akong mangkukulam sa Facebook. Akala ko hindi totoo. Tapos nagpadala ako sa kanya ng buhok ni Jo Marie. Ang alok pa nga sa akin ng mangkukulam, ipapatay na siya. Mas maganda raw yun. Pero ayoko, hindi dahil nakukonsensya ako. Kundi dahil gusto kong makita mismo na nahihirapan siya hanggang sa mawala tong galit ko. Hindi na siya gagaling dahil may turok na siya ng gamot galing sa doktor. Ibig sabihin, nagkatotoo na yung sakit niya. Mamamatay siya kapag nagpa-opera siya. Natulala ang dalaga dahil sa mga revelasyon ng kanyang kapatid. Hindi niya naisip na nakulam si Jo Marie. Ang buong akala niya ay may sakit ito na sadyang hindi pa lang natutukoy ng mga doktor. Kasi sa kanila, si Vin ang walang pakialam sa mga nangyayari. Kapag hihingan siya ng opinyon, hindi siya nagsasalita. Para bang wala siyang pakialam sa nangyayari. Yun pala, kinikimkim niya lang ang lahat ng galit niya. Hanggang sa naisipan niyang gumanti. Mangkukulam lang naman ang malalapitan niya na tutulong sa kanila. Kahit na mali ang ginawa niya, alam niyang ligtas na sila kapag hindi na makagalaw si Jo Marie. Kinabukasan, hindi nakatulog ng maayos si Shirley. Iniisip niya kasi ang ginawa ng kapatid. Paggising nila, may mga gamit na nakaimpake na sa sala. Aalis na nga talaga si Mama. Mas pinili niya yung lalaki niya. Hayaan mo na, te. Sa ganun talaga ang buhay, di ba? Baka kasi iniisip din ni Mama na sa hirap at ginhawa dapat magkasama sila. Kahit na may iba namang asawa yung lalaki. Okay lang yan. Para iwas galit at hindi na madagdagan ng lalaking ipapakulam ko. Hindi kumibo si Shirley. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Para ring uminit ang kanyang pakiramdam. Para bang lalagnatin siya dahil sa sama ng loob. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Walang lungkot. Para na siyang naging si Vin. Hindi na siya naging madaldal.
Dahil napagtanto niya na wala naman ang mga salita niya kung mismong ina ang ayaw manatili at magbago. Aalis na kami. Mag-iingat ka na lang. Buti na lang, maliit na porsyento lang ang inisip kung may pag-asa na makikita mong mahalaga kami ng mga anak mo. Sana, mahalin ka niya katulad ng pagmamahal na hangad mo. Mapunan niya yung hindi namin napunan. Mag-ingat kayo. Yon ang mga salitang binitawan ni Shirley bago tuluyang umalis ang kanilang ina. Sobrang tahimik ng kanilang bahay sa mga nakalipas na linggo. Patuloy silang nabubuhay na walang ina. Pilit na kinakaya. Tinanggap nila na parehong magulang nila ang nawala sa kanila. Ganon din naman kahit noong mga bata sila. Mas naging magaan lang ngayon dahil umalis na si Osang. Ibig lang sabihin, hindi na sila mangangamba na may kung sinong lalaki ang pupunta sa bahay nila at ipakikilala na pangalawa nilang ama sa pang-ilang libong beses. Tapos, iisa lang naman ang mga ugali. Isang araw, habang naglilinis ng bahay ang magkakapatid, nakarinig sila ng katok. Si Shirley ang nagbukas at nakita niya ang kanilang ina. Kumusta na kayo mga anak ko? Kumain na ba kayo? Bumili ako ng paborito niyong inihaw na manok. Tara, gagawa ako ng sausawan niyo. Toyo na may sili at kalamansi. Anong ginagawa mo rito? Miss na kayo ni Mama. Alam niyo ba na inipon ko pa tong lakas ng loob ko para puntahan kayo? Sorry mga anak ko. Sorry sa pagkukulang ko bilang nanay niyo. Sorry sa mga pagkukulang na nagawa ko. Hayaan niyo sana na bumawi si Mama sa inyo. Hindi na to pangako, kundi tutuparin ko na talaga. Paano yung lalaki mo? Noong araw na umalis kami rito, hinatid ko siya sa totoo niyang asawa. Ako, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Naghanap ako ng matutuluyan ko para makapag-ipon ng pera. Doon ko binago ang sarili ko. Dahil ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako at magpapakita sa inyo kapag kilala ko na rin ang sarili ko. Kapag talagang alam ko na kung paano talikuran ang mga mali ko. Mahirap yun, pero tama lang naman sa akin na mahirapan. Dahil yun din naman ang ginawa ko sa inyo eh. Pinahirapan ko rin ang damdamin nyo. Alam ko na mahirap akong patawarin. Hindi ko kayo pipilitin. Pero maghihintay ako na dumating ang araw na mapapatawad nyo rin ako. Kasi, tama ka nga anak. Sa huli ko pa mapagtatanto na hindi pagmamahal ng lalaki ang bubuo sa akin. Dahil kahit na ilan pa sila, kahit na sino pa sila, walang makakapantay sa pagmamahal sa akin ng mga anak ko. Na kahit na mali na ako, handa pa rin akong tanggapin. Umaasa ako na sana may natira pa sa pagmamahal na yon para sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi na ako mangangako ng kung ano-ano dahil ipapakita ko sa inyo na nagbago na talaga ako. Kasi kayo ang pagmamahal na kukumpleto sa akin bilang ina. Hindi na napigilan ni Shirley ang maiyak. Niyakap niya ng napakahigpit ang ina. Kasunod din ang dalawa niya pang kapatid. Ganun lang nila kadaling napatawad ang ina dahil mahal na mahal nila ito. Bumalik sa bahay nila si Osang. Nakita nga nila ang pagbabago nito. Hindi na siya ang Osang na hayok sa lalaki. Minsan nga, may mga kapitbahay sila na nagsasabi sa mga magkakapatid na hindi na dapat pinatawad ang ina. Hindi na raw dapat hinayaan na bumalik si Osang sa bahay nila. Pero isa lang ang sinasagot ni Shirley. Mas alam niya ang damdamin ng bahay nila kapag naroon o wala ang ina. Sila ang mga anak. Sila ang nagmamahal sa ina, kaya walang kahit na sino ang magdidikta sa kanila kung dapat o hindi dapat magpatawad. Hindi sila klase ng tao na matigas ang puso para sa ina.
Kung kaya ng iba na hindi magpatawad at magtanim ng galit, hindi sila ganun lumaki. Dahil kahit lalakero ang kanilang ina, hindi naman sila hinayaan na maging pariwara. Sa paglipas ng mga buwan, pinakita ni Osang ang pagmamahal sa mga anak. Nawala na rin siya ng atensyon sa mga kalalakihan. Isang araw, nasa labas sila habang kumakain, may nakakilala kay Shirley. Dati niya itong guro. Nagkaroon sila ng kaunting usapan bago umalis. Sino yun, Nak? Siya ba yung kinukwento mo noon na mabait mong teacher? Yung sa English yata? Medyo namumukaan ko kasi siya eh. Nakita ko na yan dati. Opo, ma. Alam niyo ba, single yan? 55 na ata siya pero hindi siya nagkaroon ng asawa at anak dahil masyado raw siyang nag-focus sa trabaho niya. Hindi na raw niya naharap eh. Tapos, biglang isang araw, matanda na pala siya para sa pag-ibig. Oh, bakit naman? Sayang ah, may itsura siya. Mukhang may crush pa si mama dun oh. Ano yan? Pumapag-ibig na naman? Hindi, sinasabi ko lang. Kasi sayang ang lahi niya. Saka 57 pa lang naman siya. At hindi halata. Parang late 40s siguro. Pwede pa yan magkaroon ng asawa at anak. Ang mga lalaki, pwede pa yan kahit na anong edad. Hindi katulad ng mga babae. Parang kapag umedad ka na, ang pangit na tingnan na magkaroon ng boyfriend. Hindi naman. Kahit na anong edad ng babae, pwede pa naman. Basta yung maayos lang na boyfriend, di ba? Hindi yung linggo-linggo iba't ibang tambay kada kalyang naging boyfriend niya. Pero kung yun ang magiging boyfriend mo, ma, pasado na sa akin yun. Ano, kayo ba? Sa akin din. Ang pogi nun. Singkit pa. Baka magkaroon pa tayo ng kapatid. Ay, menopause na nga pala si mama. Pero pwede na rin natin maging bagong papa. Kakamiss magkaroon ng bagong papa eh. Ay, tigilan niyo ako. Kayo talaga mga bata kayo, ako na naman ang napagtripan niyo. Hala, kumain na kayo dyan. Tigilan niyo ako dyan sa reto-reto na yan ha. Kain na. Nagtawanan lang sila na nagdagdag ng gaan sa kanilang araw. Nagiging biruan na nila yon, lalo na kapag may nakikita silang lalaki na hindi nalalayo sa edad ng kanilang ina. Yon ang naging magandang simula sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, pinatunayan nila na ang pagmamahal sa kanilang pamilya ang higit na mahalaga sa lahat. Wala na rin silang ibang naging balita kay Jomar, kung gumaling ba ito o kung buhay pa siya. Basta ang alam lang nila, ibinauna nila sa limot ang anumang masalimuot na parte ng kanilang nakaraan. Hindi na ito makakaapekto sa kanilang hinaharap. Basta sama-sama sila at nagmamahalan. Dumarating sa buhay ng mga tao ang paghahanap ng pagmamahal mula sa iba, lalo na kung pakiramdam ay palaging may kulang. Ngunit minsan, sa sobrang pagnanais na mapunan ang puwang sa puso, napupunta sa maling tao. Mga lalaking dumarating lang kapag may pakinabang para sa kanila o mga nag-aalok ng init pero hindi ng katapatan. Hindi lahat ng pumapasok sa buhay ay tunay na pag-ibig. May mga darating para pansamantalang punan ang lungkot, hindi para manatili ng pangmatagalan. At kapag paulit-ulit nasasaktan, doon natututunang hindi lahat ng atensyon ay pagmamahal at hindi lahat ng pag-aalok ay pangmatagalan. Huwag hayaan na malinlang ng maling pag-ibig dahil lang sa nagnanais na may pupuno sa lungkot na nararamdaman. Isipin kung sino ba ang nananatili. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal? Hindi ito makikita sa mga lalaking pansamantalang dumaraan sa buhay, kundi mga bisig na yumayakap sa pagod mong pagkatao. Ang mga taong kusang nagbibigay ng pagmamahal ng walang sukatan. Ito ay ang iyong mga anak. Sila ang pagmamahal na hindi nang iiwan, hindi nang huhusga, hindi nagtatakda ng kondisyon. Sa bandang huli, doon maiintindihan na ang paghahanap ng pag-ibig sa labas ay hindi masama, pero hindi mo kailanman dapat kalimutan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang hanapin sa iba. Dahil minsan, matagal na pala itong nasa loob ng bahay,
naghihintay lang na makita. Ang pagmamahal ng mga anak ay hindi pinakamadaling makita, pero ito ang pinakamahirap palitan, pinakatapat at pinakatotoo. At kapag doon natutunan ibalik ang puso, hindi na muling maghahanap ng kulang dahil buo na kung saan ka unang minahal. Sadya talaga na may mga inang naghahangad ng pagmamahal sa iba. May mga sinuswerte na nakakatagpo ng totoo, may mga hindi naman. Pero sana, malaman din na ang pagmamahal sa pamilya ang unang pag-ibig na hindi dapat kalimutan. Sa mga apo ko na nakatagpo ng pag-ibig sa pangalawang pagkakataon, ano ang inyong maibabahagi na kwento? At kung kayo rin ay may komento at opinyon, maaari nyo yang ibahagi para aming mabasa. Naway may natutunan kayong magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.